Eto na ang sinapit ni Robin Padilla. Pagkatapos ng halalan, bigla ang pagpatalsik sa pwesto at pagpalayas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Bigla ang pangyayari ito. Robin Padilla patatalsikin sa pwesto diyan ho sa Senado. Nako ho, ano ang dahilan? Bakit mangyayari ito? Ano ang matinding dahilan kung bakit itong si Robin Padilla ay pinagtulong-tulungan upang palayasin at patalsikin diyan ho sa pwesto sa Senado? Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Bibigyan ko po kayo ng anumang katunayan. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganon, matuklasan niyo po at maunawaan kung ano ang tunay na dahilan sa pagpapalayas at pagpapatalsik kay Robin Padilla diyan ho sa Senado. Pwede po bang makahingi muna ng isang like sa video na ito? Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Heto ho, marami ang nagulat dito ho sa pangyayaring ito, sapagkat iba ho ang magagawa na ika nga po kapag pinagtulong-tulungan ka. Hindi ho nakapalag ito nga si Robin Padilla dahil pinagtulong-tulungan para mapatalsik diyan ho sa pwesto. Kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Talaga pong yan po itinutulak niya ng ating Tatay Digong. Meron din po ay alam ko po, alam niyo na lahat ng dahilan kung bakit kailangan pumasok ang Duterte. Alam niyo na po lahat ng dahilan. Sandali muna at puputulin ko po mga kaibigan. Ano si Robin Padilla mga mahal kong taga-subaybay. Anong ganda ho ng ngiti. Yan po ang senador na number 1 sa kalukuhan. Number 1 senador pala. Kasi marami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion na ito ay number 1 sa kalukuhan Kita niyo ho nabanggit niya. Yan ang gusto ng ating Tatay Digong. Wag mo akong isama, Robin Padilla, sa sinasabi mo na yan ang gusto ng ating Tatay Digong. Hindi ko naman tatayin Yung mga tagasunod mo ang isama mo. Dapat ang tamang term mo, ang mga tagasunod ng ni Digong. Huwag mong sabihin na ng ating Tatay Digong. Dahil kapag ako ay tumawag ng isang tatay sa isang tao, lalong-lalo na kapag nakakatanda sa akin, yan ay walang bahid na pumapas lang ng isang tao. Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kalukuhan. Kaya't for me, hindi deserve para sa akin at wala akong karapatan na tawagin na isang tatay si Digong. Tatay mo lang yan. Dahil yan na sarili mo lang at iyong tagasunod ang maniniwala. Huwag mo na kaming idamay, Robin Padilla. Ito po. Sa bandang gitna ho nito ay matutuklasan po natin kung paano magalit ang taong bayan at siyempre ang sanhi ng pagpapatalsik kay Robin Padilla na pinagtulong-tulungan mga kaibigan para mapatalsik diyan ho sa Senado. Ito ho. Ako po'y may sariling dahilan din. Ang dahilan ko po tayo makasarili sapagkat ang aking mga kasama dyan po sa Senado ngayon at yung mga papasok na veterano ay magagaling po talaga yan. Wala po tayong masasabi dyan. Talagang saludo po tayo sa mga yan, lalo na sa paggawa ng mga batas. Kanya lamang po merong kasing pagsasalungat ng interes. Yung interes po natin na mabago yung sistema ng gobyerno. Kasi tayo po'y naniniwala na sa naiintindihan niyo po ba? Ito nga sinasabi ni Robin Padilla. Kayo na po ang bahalang umunawa. Deserve niya ba? O dapat ba paniwalaan natin ito? O tama ba
na yung mga sinasabi niya ay dapat gawin natin. Ay, kayo na po ang bahala na magbigay ng anumang public opinion. Pakinggan pa po natin dahil marami pa ang matutuklasan natin dito. Matagal na panahon, magmula po noong 1946 na naitatag ang ating republika, hindi na po tayo nagkaroon ng pagpusat. Yun lamang po. At ito pong ating ipinaglalaban na napakagandang saligang batas naman po na nagawa noong 1987 ay hindi na po nagkaroon ng kahit isang amendment man lang o tayo nakapag-isip na i-revise natin ito sapagkat kailangan tayo sumunod sa takbo ng panahon. Hindi po tayo pwedeng maiwan sa takbo ng panahon. Kung ano po yung nangyayari sa ASEAN, doon po sa ating mga kapitbahay. Lasing yata ito eh. Alam ba ang pinagsasabi nito? Mga kaibigan, nagdadrama, tapos yung lumalabas sa kanyang bunganga ay wala na ho sa hulog. Para may masabi lang ho ba ito? O ito po, pakinggan natin. Saka natin ibibigay ang ating full commentary. Dapat po ay pangit man sabihin, pero gayahin, kopyahin kung ano po yung mga best practices ng ating mga kakapitbahay na ngayon po ay mga maulad na at sila po dapat nating kainggitan sapagkat ang iba pong mga kapitbahay natin ngayon kakakuha pa lang nila ng kanilang kalayaan o sila po ay nagdaan sa gera o mga anong lakas ng hangin wala namang bagyo. Kita nyo, kayo po ba ano ang naintindihan nyo dito kay Robin Padilla? Pwede nyo pong i-explain diyan sa comment section. Ito pa, bagay po na sila ay huli nung tayo'y nauuna. Ngayon po, tayo po ang nahuhuli at sila naman po ang nauuna. Sana po wag po natin ipagpilitan yung mga bagay na paulit-ulit po natin ginagawa kasi yun lamang naman po ang ating advokasya. Huwag daw pagpilitan ang mga bagay na na kanilang hindi ko masyadong maintindihan mo yung sinasabi. But ano ang ibig sabihin nun? Parang batang ano to parang batang nangungumpisal. O ito pa, mga kababayan, hindi po ako nagpapanggap na ako ang hindi po ako kailanman nagpanggap na matalino. Opo, kaya huwag niyo akong ibabash dahil hindi naman ako nagsabi sa inyo na matalino ako. Wala akong sinabihan yan. Ang sabi ko sa inyo, revolutionary ako. Tama na nga ito. Tama na nga ito. Yan po si Robin Padilla. Nako, nandyan ho. Kayo na po ang bahalang magsabi, magbigay ng public opinion kung ano po ang naunawaan nyo kay Robin Padilla. Babasa po tayo ng ilang komento. Kaya't nasabi ko po, mga mahal kong taga-subaybay, na itong si Robin Padilla ay pinagtulong-tulungan para mapatalsik diyan sa Senado. Sapagkat dito, kahit siya naku umikot na social media, mga mahal kung taga-subaybay, ay nagtulong-tulong. Ang taong bayan pepera ang kanyang mga tagasunod na nagsasabi sa comment section, dapat patalsikin na si Robin Padilla dahil sayang lang ang pinapasildo dito ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis. At syempre, dapat mapatalsik na ito diyan sa Senado according sa mga nagbibigay ng public opinion dahil ang isa pang dahilan ay pinaglilingkuran lang ay itong si Digong at si Sara Duterte kasama si Kibuloy. Instead, sa halip, maglingkod ay sa Republika ng Pilipinas at sa taong bayan. Ay iba ang pinaglilingkuran Digong, Sara at Kibuloy. Yan po ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.